Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kapag-9. Okay guys, ang ating pag-usapan ngayon guys, yung timang bakit may reshuffle sa pwesto. So ito guys, yung mga lalo na guys sa mga bago nating kapag-9, mga gwardiya, magtataka na lamang kung bakit nagkaroon ng reshuffle sa isang pwesto, sa isang pinabantayang establishmento. Ito guys, para lang sa inyong kaalaman guys, i-reveal ko guys kung bakit nagkaroon ng reshuffle ang isang detachment. Okay guys, sa mga ano pala guys, yung mga bago pa lang guys sa aking channel, YouTube channel, hingi lang ako guys ng konting tulong guys to subscribe. Don't forget guys to hit the notification bell para updated kayo guys sa aking mga video na ipapalabas. Okay, tuloy po tayo sa ating tatalakayan ngayon guys. Bakit may reshuffle sa isang detachment? Okay guys, sa mga baguhan guys, so lalo sa mga baguhan, siguro yung mga, siyempre yung mga veterans na, mga matagal na, yung mga matagal na sa pwesto, mga ilang taon na, pero yung mga hindi pa nakaranas ng reshuffle, so ito guys, makukunan po nyo, mapupulutan nyo po ng aral po ito kung bakit gagkaroon po ng reshuffle ang gwardiya. Okay guys, ito guys, isa guys kung bakit nagkaroon ng reshuffle. Unang-una guys, dapat yung officers ay nangunguna guys sa, sabi nga nila, good officers, good leaders is good followers. So guys, yung mga ganong kataga guys ay may mga kasabihan nga guys kung magaling yung officers, magaling din yung mga followers guys. Okay. So, okay, mabalik tayo guys sa reshuffle. Paano ba nagkaroon ng reshuffle? Okay. Ito kasi guys, anong una guys, so dapat nariyan pa rin yung sabi nga, dapat yung officers, yung head guard, yung tagapangulo nyo guys, ay magiging responsible talaga guys yan pagdating sa duties and responsibilities, lalo na yung sa kanyang mga constituents. Okay. Ito guys yung isa sa pinakamahalaga guys na dapat gawin ng isang officers ay yung daily guard mounting. So ano naman yung guard mounting? Okay. Ito guys yung before kayo i-dispatch sa kanya-kanyang post, ang mga gwardiya ay magkakaroon po ng guard mounting. So, yun dyan kasi guys malaman o kung ano-ano po yung mga problems na dumating, mga bagong impormasyon na dapat i-disseminate ng officers, ay tangan-tangan na ng guard dapat yan bago mag-assume po sa pwesto. So, ang guard mounting guys ay isang susi na ito'y nag-remind always sa gwardiya. Kasi nga, mayroong mga officers kasi yung mga, sabi nga, kampante.
wala namang problema. O bakit pa tayo mag-guard mounting? Peaceful naman eh. Normal situation naman eh. So yung mga ganong kasabihan guys. So saka ngayon guard mounting, saka ngayon sama-sama sa pag-uusap kung may problema na, may bolilyaso na. So yan guys, yun yung isa sa malaking problema. Kung kailan nagkaroon ng bolilyaso, saka ngayon guard mounting. So hindi siya maganda sa ano. So dapat yan ay ina-implement ng officers to have guard mounting every day. So bago i-dispatch yung mga gwardiya sa pwesto. Okay. Sabi ko nga ang guard mounting ay isang reminders, pagpaala-ala para at least yung mga nakalimutan ay maalala na dapat yung mga gawin sa mga bawat pwesto ay naka-fresh, na hindi yung uy, mga pala may ganun palang ano. So hindi yung mga ganyang ano po. So magaling yung officers na mayroong guard mounting everyday. Okay. Okay. Balikan natin uli. Bakit nagkaroon ng reshuffle? Okay. Sa pwesto. Dahil ba sa kapabayaan ng officers? Siyempre, hindi lang officers guys. Hindi. Bakit guys? Siyempre, yung mga gwardiya din guys. Okay. Sabi nga, kapag nag-perform ng lousy yung mga gwardiya, ang officers ay lousy din. So, ibig sabihin, nagre-reflect ngayon sa mga gwardiya yung estado ng officer. Kung lousy ang gwardiya, lousy ang officer. So, nandiyan na guys yung tinatawag na bolilyaso nga guys eh. Okay guys, mapunta tayo na dun sa kung bakit nagkaroon ng reshuffle sa isang detachment. Okay. Ang kliyente kasi guys, nag-observe lang guys yan sa mga gwardiya, sa performance ng gwardiya. Kapag nakasilip yan guys ng butas na lousy na guys yung mga gwardiya niya, ay yan guys ay iniipon lamang guys yan ng kliyente. So kapag napuno na, sabi nga nila guys, kapag puno na ang salo, talagang kakalusin ka na dyan. Ganun guys yung kliyente na hindi na satisfied, hindi na wala nang tiwala sa gwardiya niya, panay na lang gulilyaso, panay na lang problema. At kumbaga sa nga, panay na lang lapses ang mga gwardiya niya. So guys, dito guys, hindi niyo alam guys, hindi sa inyong kaalaman ay ito guys ay iniipon lamang po ng kliyente upang magkaroon guys ng pagdating ng araw guys, yun nga guys, magugulat na lang. Hindi kasi guys, reshuffle lang ang mangyayari kasi guys dyan kapag ang kliyente ay hindi satisfied guys sa serbisyo guys ng isang security provider. Okay guys, so ganito guys yung problema guys sa reshuffle. Okay. Okay guys, dumating guys yung sukdulan. May umuugong na reshuffle. So, nagtataka ka na guys kung bakit magkaroon ng reshuffle. So, ibig sabihin, may hindi maganda sa detachment. So, pwedeng hindi na wala nang tiwala yung
kliyente o hindi satisfied yung kliyente sa serbisyo ng security provider. Okay. Isang araw, makita nyo na lang guys na biglang dumating guys yung district area or district manager nyo, represented from your agency, pinatawag po ng kliyente regarding sa yung guys, yung performance guys na mga serbisyo ng gwardiya sa isang establishmento. Dito guys, mag-uusap guys yung isang district, yung representative po ng inyong security agency and the client, yung kliyente po. Mag-uusap yan regarding sa performance guys ng siyempre yung mga gwardiya. Okay guys, bakit nagkaroon ng reshuffle? Dito guys, itong reshuffle kasi guys, ito yung problema guys na naiipon na guys. Ibig sabihin, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima o how many times. So, kung ba sa puno ng salop guys. So, yung nakita nilang hindi na snappy, palawsi-lawsi na yung gwardiya. So, ang kliyente ay mahahanap ng ibang agency yan. Okay. Okay guys, so napapansin nyo guys, bigla na lang sumulpot yung district manager nyo. Nagkaroon guys na ng meeting with the client. Ito guys, ito yung masamang pangitain. Kasi kapag hindi na-resolve yung hindi nagbago yung performance ng isang gwardiya na dapat satisfied po yung kliyente na siniservisyohan, pwedeng terminated kasi guys yan. Dalawang senaryo lang guys yan. Ang mabigat guys yung termination. Pull out talaga ang agency. So, yung reshuffle guys ay ano na lang ngayon guys yan. Hilot na guys, kumbaga sa nahilot ng opisina ng agency nyo, ng isang representative ng district representative ng agency na pwedeng magkaroon na lamang ng reshuffle. So, yun nga guys, dumating tayo sa reshuffle. Ano yung reshuffle? Bakit may reshuffle? Ay papalitan guys lahat yung gwardiya, including the security officer. Para lang ma-save guys, may isi-save ng agency ang kliyente. Lalo na pag good payer yan guys, sus, napakasayang guys ng kliyente guys. Okay. So, ito guys, kung halimbawa nasave guys nakuha ng pag-uusap guys na hindi na terminated yung kinahinatnan, yung solusyon noon na dapat may save. At ito'y nagawang guys ng agency na reshuffle ang gagawin guys na manatili lamang yung agency sa isang kumpanya. So, kaya nagkaroon guys ng reshuffle. So, yung mga dati ng gwardiya na hindi pa nakaranas ng reshuffle at lalong-lalo na sa mga bagong gwardiya ay ganun po guys yung kung bakit nagkaroon ng reshuffle ang isang gwardiya sa isang detachment. So, sabi nga ay dalawa lang guys yun. Hindi na satisfied yung kliyente or lousy na ang performance ng gwardiya to serve security services ng agency. So guys,
hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa panonood guys. Yung mga bago nga pala sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video ko. Again, maraming salamat. Thank you so much for watching. God bless us always.